Ayan. Kita nyo naman kung gaano kalaki. So ito na, i-reveal ko na kung ano yung bago talaga sa 2025 model natin. Actually, hindi siya good. Hi guys, this is Raymart Marfil Vlog and welcome back to my YouTube channel. So yan guys, pag-uusapan natin kung ano ba yung bago sa Mirage G4 na 2025 model. Ano nga bang bago sa Mirage G4 na 2025 model? Ano yung bagong promo niya? At kung ano yung mga freebies na makukuha mo pag nag-avail ka ng Mirage G4 na 2025 model. Meron tayong tatlong variant ng isang Mirage G4. Ang una dito, isang ating Mitsubishi Mirage G4 GLS or top of the line 2025 model natin. Nagkakahalaga to ng 899,000 at naka-promo tayo ngayon ng 0 down payment with free 2 months amortization on selected banks. And meron din tayong Mirage G4 na GLX variant. Ito yung base model or entry level ng ating Mirage G4. Nagkakahalaga to ng 819,000. Naka-promo rin siya ng 0 down payment with free 2 months amortization on selected banks. At syempre, hindi magpapahuli ang ating Mirage G4 GLX manual transmission para sa mga manual drivers. Nagkakahalaga to ng 769,000. Naka-promo rin tayo sa kanya ng 0 down payment with free 2 months amortization on selected banks. So isa yan sa mga bago sa ating Mirage G4 2025. Dahil meron na kayong chance na makakuha ng free 2 months amortization or pay after 100 days on selected banks. At syempre, hindi matatapos ang video natin ng basta presyo lang at freebies lang. Kung hindi mo pa nakikita ang ating Mirage G4, stay tuned. Papakita ko sa iyo yung features na meron sa ating Mirage G4 GLX variant. Dito muna tayo sa front design ng ating Mitsubishi G4 na GLX variant. No? Even naman sa GLS natin, same lang sila ng design. So, in-mention ko dito kung ano yung mga features na wala sa GLS variant natin. Pero itong display natin, Mirage G4 GLX variant to na CVT or automatic transmission. Number 1, syempre, gumagamit tayo ng green laminated windshield. So, just in case na nakapark kayo sa daan at nabagsakan to ng mabigat na bagay, hindi siya basta-basta tatalsik. Since laminated siya, magkakaroon lang siya ng spider web. So, safe yung nakasakay dun sa harap natin. Just in case magkaroon ng accident, park man yan or dun man yan. Then, syempre, yun pa rin, 2025 model, gumagamit pa rin tayo ng dynamic shield fascia design. And, naka-halogen yung headlight natin, even yung GLS variant, halogen din siya. Pero dito sa GLX variant natin, wala pa siyang fog light, pero meron na siyang abang. So, pwede mo siya palagyan ng fog light, just in case na gusto mong palagay ng fog light. GLS variant natin, may fog light. GLX, wala. Kahit yung manual transmission, wala siya. Guys, itong Mirage G4 natin, isa sa pinakamatipid na sedan dito sa Pilipinas. Dahil approximately kaya niyang tumakbo ng 21 km per liter. At na-test na to, simula Luzon hanggang Mindanao. At yun yung average siyang takbo. So guys, sa engine, naka 1.2 liter na siya with MyVec technology. Ano bang meron pag naka MyVec technology? Ang unit na meron ka. Number 1, fuel efficient siya. So pag naka MyVec siya, matic yan. Napakatipid yan sa gas. Pangalawa, nagbibigay ito ng more power and torque. So, sa normal na 1.2, napakabagal yan. Pero since naka MyVec technology ka, mas angat ka ng konti dun sa mga normal na 1.2. Pangatlo, less emission. So, hindi siya masyado mausok. Guys, bago pala tayo mag-proceed sa ibang features ng unit natin, nagkamali ako, hindi pala to automatic or CVT. Manual transmission pala yung dinedemo natin. Hindi ko na lang siya uulitin dahil na-demo ko na siya. Pero same lang naman yun. Ang pagkakaiba lang ng GLX CVT tsaka GLX manual is yung transmission. So itong GLX variant natin, normal brake pa lang yung gamit niya, samantalang si GLS variant natin, gumagamit siya ng ABS and ABD. So sa mga hindi pa nakakaalam ng ABS and ABD, ABS means anti-lock braking system. So ito yung pagka nagkakaroon kayo ng sudden brake or biglaang preno, pag naka-ABS kayo, pwede pa kayong makaliko. Kasi hindi siya naglalak. Unlike kasi pag yun, sa mga normal na preno yung gamit natin, naglalak yung steering wheel natin, so hindi tayo makakaliko. Si EBD naman, nagpo-provide to ng better braking system kung saan mas mabigat. Kunyari, mas mabigat sa harap, mas malakas yung preno doon. Kung mas mabigat sa likod, mas malakas yung preno doon. For GLS variant yun Pero sa GLX natin, since base model to, normal siya.
Baga, kung first time nyo kumuha ng sedan, mas bibigay ko sa inyo suggestion, GLS variant. Pero kung matagal ka nang nagda-drive, okay na sa inyo si GLX. Lalo na kung pambi-business nyo. Lahat ng kumuha ng Mirage G4 natin, usually, pang-business yung unit or pang-personal use sa Manila. Bakit? Napakatipid sa gas para ka nakamotor. Lagi sinasabi sa akin ng mga kliyente yan. So, napakatipid niya sa gas. Yung full tank nito, parang 2 beses nag-full tank sa ibang brand. So, ngayon, pag isasara nyo siya, sa mga naka G4 dyan, huwag nyo siya ibabagsak ng ganito kababa, tapos bababa. Dapat ganito kataas. Bakit ganun kataas? Kasi yung body natin, malambot yung pinaka-case. Sasabihin ng iba, malambot naman yung kaha ng Mitsubishi. Na hindi nyo alam yung explanation. Ngayon, na-explain ko sa inyo bakit malambot yung kaha ng Mitsubishi. Gumagamit kasi tayo ng rice body. Ang rice body is malambot yung outside, matigas yung inside. Bakit? Anong purpose nun? Ang purpose nun para sa safety mo and para sa safety ng pamilya mo. At alam mo ba, naka 4-star safety NCAP rating siya. So napakataas nun para sa isang sedan. Dito sa side natin, kung mapapansin nyo, ang GLX variant po is dito sa mismong body niya nakalagay yung turn signal light. Unlike naman kay GLS variant, meron siyang turn signal light dito sa side mirror. So mamaya papakita ko sa inyo kung ano yung naiba talaga sa 2025 kumpara mo sa 2024. Antayin nyo hanggang sa dulo. Sa dulo siya banda. Then pagdating sa gulong, gumagamit tayo ng 15-inch na alloy wheels, no? Yung brand ng gulong na ginagamit natin is Yokohama. No, pag nag-avail kayo ng unit natin, may warranty rin yung gulong natin. 1 year siya or 20,000. Battery natin, ganun din. 1 year or 20,000. So yan, proceed tayo sa driver side. Ano bang meron sa driver side ng ating Mirage G4? Dito, makikita mo dito, yung controls ng ating windows. Meron na siyang window lock. So, pwede mong ilock lahat ng window. Just in case meron kayong batang nakasakay, hindi kayo mag-worry na baka mapindot niya yung window at ilabas niya yung kamay niya. Then, dito mo rin makikita yung central door lock natin. So, pag nilock mo tong driver side natin, automatic maglalak lahat ng pinto. And ang good thing dito sa ating Mirage G4, GLX man yan or GLS man yan, gumagamit na tayo ng hands-free mode. So, meron siyang parang segregated button dito. Meron siyang voice command, pwede kang sumagot ng call, pwede kang magbaba ng call. So, saan ba to nakakonect yung hands-free mode natin? Meron tayo ditong 7-inch na SDA, no? O Smart Link Display Audio. So, naka-Android Play Auto na to, tsaka Apple CarPlay. So, sa halagang 769 yung manual transmission natin, naka-Android Play Auto. Hindi mo na kailangan bumili, hindi mo na kailangan pumunta sa mga nagkakabit ng mga head unit. May head unit na agad. Saan ka pa? Then, ang difference nito sa GLS variant, yung GLS kasi, naka-Fiano black finish, iba yung steering wheel niya. Samantalang sa GLX variant natin, naka-urethane. So, yun. Depende sa preference nung kukuha. Depende sa budget, syempre. Baga, magbibigay tayo ng transparent demonstration, no? Kung ano talaga yung meron sa mga units natin. So, second row, nating special naman talaga kung tutusin. Pero pag G4 yung binili mo, sobrang laki ng space ng legroom natin. Ayan, no? Nakita mo yan, isang dangkal. Ayun, no, nakita nyo yan, isang dangkal. Sobrang lawak ng space natin, no. So, kahit matatangkad yung mga sakay natin sa second row, walang problema. Or kahit malalaki, or mahaba yung paa, walang problema. So, ang seat capacity pala ng Mirage G4 natin, 5-seater. Pero since Pinoy tayo, kasya dito siguro mga 6 hanggang 7. Pinagkakasya kasi ng Pinoy lagi. So, pero ang seat capacity ng sedan talaga is 5-seater. Kasama yung driver, ah. So, yun guys, nandito tayo sa likod ng Mirage G4 GLX variant natin, no. Oh, since GLX variant siya, wala pa siyang reverse camera. Kailangan pa siya palagyan. Pero pag GLS yung binili mo, naka-reverse camera na yan. Ulitin ko po, GLX variant is recommended ko to para sa marunong na magmaneho. Pagka first time mo palang magmaneho, katulad ko, sa GLS variant ka para kompleto na. May reverse camera na rin. Ang trunk capacity pala ng ating Mirage G4 in terms of liter capacity is 484 liters. So sobrang spacious niya, sobrang laki. Makita nyo naman. Ayan. Ayan. Kita nyo naman kung gaano kalaki. Actually, kasya dalawa eh. Ayan o. Kasya 2 tao.
Actually, kasya 2 tao, no? So, lagi yung check tuwing uwi si mister. Check nyo, baka may nakatagong babae dyan. Joke lang. So, ito na. I-reveal ko na kung ano yung bago talaga sa 2025 model natin. Actually, hindi siya good. So, ang bagong update pala sa 2025 model natin, yung spare tire na ginagamit natin, hindi na siya mags. So, donut type na siya. So, hindi naman siya totally big problem dahil spare tire lang siya. So, yun lang guys for today's video. Nakita niyo naman kung gaano ako katotoo sa inyo. Pinakita ko sa inyo at in-explain ko sa inyo kung ano yung mabe-benefit nyo pag bumili kayo ng Mirage G4 natin na bestseller sedan last year, 2024. So, kung gusto mo ng ahenteng binobola ka lang at nagbibigay ng hidden charges, hindi pa nagbibigay ng best deal, wag na wag mo akong i-message dito sa aking Facebook account at dito sa aking contact number. Dahil pag ako minessage mo, sobrang transparent ko sa'yo at honest ko sa'yo. At syempre, bibigyan kita ng best deal na para sa'yo. Once again, this is Raymart Marfil, one of the sales executive dito sa Mitsubishi Abad Santos. Maraming salamat sa panonood and see you sa release day.